Medyo nataranta ang lalaki. Mabilis niyang hinugot ang kutsilyo ngunit hindi niya alam ang gagawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling aatake ang estatwa ng Buddha, ngunit natuklasan niya ito sa mismong lugar. Akala niya ay dahil sa hallucinations. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nang makitang gumagalaw ang estatwa ng Buddha, natakot siya kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Nang matuklasan, hinabol at nakipaglaban ang estatwa ng Buddha. Ngunit ang estatwa ng Buddha ay nagpapanggap na isang salamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ng lalaki ang bola ng sobrang taas at ilang beses na natama ng bola. Nang makitang hindi abnormal ang salamin, palihim niyang inilabas ang hangin ng lobo. Ang Buddha statue ay miserable. Nang makitang naglabas ng kutsilyo ang lalaki para tumulong, pinigilan siya ng kanyang mga kasabwat. Maghanap muli, ang estatwa ng Buddha ay wala kahit saan. Tinawag niya ang kanyang mga kasabwat upang hanapin siya, ngunit ang rebulto ng Buddha ay bumalik sa orihinal nitong estado. Akala ng babae naghahalusinate siya. Sinabi niyang patunayan niya ito sa kanya. Dapat kang humawak ng maliit na stick at pindutin ang rebulto ng Buddha. Sabi ko huwag kang gagalaw. Halatang gumalaw, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga kasabwat niya kaya hinayaan niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay isang espada ng tagapagligtas. Ang sino mang makakabunot nito ay mananagot sa pagliligtas sa mundo at pakikipaglaban sa Demon King. Pinatawag ng punong nayon ang lahat ng kabataang lalaki upang bumunot ng kanilang mga espada. Halatang walang makaka-withdraw. Gusto ni Yoshihiko na subukan ito minsan ngunit pinigilan ito ng kanyang kapatid na babae. Dahil ang kalabanin ng Demon King ay lubhang mapanganib. Hindi sila handang bumunot ng espada. Gusto ni Yoshihiko na iligtas ang mundo kaya determinado pa rin siyang subukan ito. Sa wakas ay nagpakita na ang tagapagligtas. Sa makatuwid, ang tungkuling iligtas ang mundo laban sa Demon King ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Nagkaroon siya ng ilang magkatulad na kaibigan. Ngunit sa sandaling umalis siya sa nayon, nakatanggap siya ng isang mahalagang misyon. Ito ay upang ihatid ang mga sakripisyo ng nayon para sambahin ang anak na Diyos. Ilang daang metro na lamang ang natitira upang marating ang templo ng Sondan, ang sakripisyo ay gustong gumawa ng ilang hakbang sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat ang lahat. Ang ganda parang pangit na babae. Ang sabi ng mga kasabwat niya ay sobrang pangit niya at ayaw siyang i-escort. Ngunit nais ni Yoshihiko na iligtas ang mundo kaya sinamahan niya siya. Pagdating sa Mountain God Temple, iminungkahi ni Yoshihiko na huwag nang magbigay ng anumang sakripisyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag agad si Sondan. Taon-taon pala ay may mga sakripisyong ganito. Nagsawa na si Sondan at nag-ayos ng mga bandido na hamarang sa daan. Gayunpaman, sila ay sinamahan dito. Sa pagkumpleto ng gawain, nakakuha sila ng isa sa 3 magic weapons. Kailangan upang talunin ang demonyong hari. Pagkatapos nito, sinira nila ang mga halimaw, lumipat sa susunod na misyon. Ngunit hinarang ng mga juniors ng kalaban ang daan. Naghahanda si Yoshihiko para sumulong. Sa hindi inaasahan, muntik na akong malunod. Gusto nilang gumamit ng masasarap na pagkain para maakit ang kanilang mga juniors sa isang bitag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kausap ay naglabas ng isang tumpok ng masasarap na pagkain. Nang makitang mahirap pakiusapan ng kalaban, nag-isip na lamang siya ng ibang solusyon sa balon. Para lumaban sa juniors, kailangan ng ibang espiritu. Matapos talunin ng halimaw, nakuha nila ang banal na sandata. Ngunit hindi nila alam kung paano gamitin ito. Pagkatapos ay tinanong nila ang kanilang mga junior kung paano ito gamitin. Huwag na huwag mo akong gamitin. At huwag mong pindutin ang pulang butones na iyon. Sinabi na. Kaya naman, pinindot ni Yoshihiko ang button sa kanyang mga juniors para manalo sila. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng isang serye ng mga gwapong lalaki, kumbinsihin ang kalaban na makuha ang pangalawang magic weapon. Nang makarating sila sa templo upang magpahinga, naganap ang unang eksena. Kinabukasan, nagtakda sila para sa kanilang susunod na target. Upang makuha ang magic weapon, dapat mong tulungan silang kumpletuhin ang gawain ng pagkolekta ng upa. Wala silang choice kundi magpatuloy sa lugar na ito. Pagdating ko sa unang palapag, inalis ang espada ko. At binigyan si Yoshihiko ng isang pares ng baso at saka kinuha ang mic para kantahin ang Lion's Roar. Agad namang nabigla ang lahat. Nang magkasalungat ang lahat, dumating ang ina ng lalaki at pinagalitan siya. Pilitin siyang ibigay sa kanila ang pera sa upa. Nakikita kung gaano kalakas ang unang palapag, ano ang mangyayari sa mga susunod na palapag. Ngunit nagpa siya pa rin na magpatuloy at subukan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sniper pala ang kalaban.
Buti na lang nakareact sila sa oras para maiwasan ang arrow. Teka. Kunin mo muna yung arrow. Kinuha niya ang palaso ngunit masyadong mababa ang taas para kunin iyon. Sa huli, ang leader pa rin ng grupo ang tumulong sa pagbaba nito. Pagkatapos noon, muling lumipad ang palaso. Kapag nasa panganib, kailangan mo pa ring hilingin sa lalaking lead na putulin ang arrow. Walang armas, natamba ang lalaki. Kaya lang, matagumpay silang nakakolekta ng renta. Pagdating sa ikatlong palapag, natuklasan ko na ang kausap ay isang magalang na iskolar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng scholar. Sa isang alon lang ng One, pumunta silang 4 sa hilagang kanluran. Iyan ang killing curse. Pagkatapos ay pumunta si Yoshihiko upang matugunan ang muling nabuhay na NPC. Ngunit ang ginto ay sapat lamang upang buhayin ako. Kinailangan niyang magdala ng isang bungkos ng mga kabaong sa kanyang paglalakbay upang labanan ang mga halimaw. Pagkatapos ng 2.5 taon, sa wakas ay nakakolekta ng sapat na gintong barya upang muling buhayin. Nang makitang okay ang 4 na tao, inisip ng iskolar na nabigo ang kanyang mahika. Inabot niya sa kanila ang renta. Ngunit ang ika-4 na palapag ay isang promotional salesman. Sa mismong araw ng malaking promosyon, bumili ng isang set ng armor at kumuha ng set ng Ling Eerie at 55-inch na TV. Ngunit nagpa siya silang magnakaw, ginamit ni Yoshihiko ang kanyang espada upang tamaan sila ng isang beses. Kaya maaari mong alisin ang lahat, ngunit ang huling palapag ay mas nakakatakot. Sinasabing natalo niya mismo ang lion-headed bear. Ngunit ang makita ang ibang tao ay parang isang alamat. Lumalabas na 30 taon na ang nakalipas. Sa oras na ito, kailangang ibigay ng matanda ang pera sa upa. Inala nila ang pera sa upa kapalit ng kayamanan. Ngunit sa paghahandang talunin ng hari ng demonyo, nakatagpo siya ng isang halimaw. Harapin ng isang may kapansanan na mangangabayo na siyang nangungunang mamamatay tao sa mundo. Hindi kumibo ang asasin at agad na umatake. Napakahusay sa pag-iwas. Tila ang lalaki at kabayo ay iniikot ng mga bayani. Ngunit ang kanyang katalinuhan ay nakahihigit sa iba, kaya sinimulan niyang kutsain ang mga bayani. Sa ganoong paraan hindi mo na kailangang tumakbo pa. Ngunit nakita nilang pagod na pagod ang kanilang kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkunwaring nasasaktan ang kausap. Sobrang sakit daw ng puwitan niya at hiniling na kaltin nila ito para sa kanya. Agad na umakyat si Yoshihiko para tingnan. Ngunit lihim siyang inatake ng mga lalaki at mga kabayo. Sa hindi inaasahan, sobrang kasuklam-suklam ang kabilang partido kaya hindi na sila nakipagkompromiso. Natagpuan nila ang kahinaan ng mga ngabayo at hindi siya pinayagang makatakas. Kaya umikot sila sa likod para palihim na umatake. Sa huli, ang mamamatay tao ng kabayo ay nabigo ng husto. Ngunit nakatagpo sila ng 2 mas malalakas na kalaban. Isang lalaking may sungay ng toro ang nagpadala ng 4 na tao na lumilipad. Para naman sa ibang tao, maaari niyang gamitin ang gatas para malunod ang 4 na tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga sungay ng toro ang lalaki dahil walang nakasuot ng pula. Para hindi ka magalit at matalo. Gumapang ang babae dahil sa pressure ng pakikipaglaban, kaya hindi siya makagawa ng gatas at sumuko. Pagkatapos ay pumunta sila sa pangatlong round, muling nakilala ang isang lalaki na mukhang isang unggoy. Ngunit bukod sa ilong, lahat ng iba ay mukhang tao. Gayunpaman, ang hinaharap ay magiging isang pinakamapanganib na pag-iral. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may hawak na baril ang kalaban. Habang sila ay may isang matapang na espada. Susunod, kinuha ng rakon ang baril ng apoy at nagpunta upang hugasan ito. Ito ay naging isang malinis na talaan na humantong sa kabiguan. Nakahanap sila ng lalaking nagtatanong ng lokasyon ng Demon King. Ngunit pagkatapos maglibot sa maraming lugar, sinabi ng kabilang partido sa 4 na tao, nasa itaas pala ang Demon King. Para talunin ang Demon King, kailangan mo ng flying carpet na gawa sa India. Para talunin ang Demon King at iligtas ang mga nilalang, kailangan lang nilang hanapin ang lumilipad na carpet. Matapos ang isang serye ng mga pagtatangka, nakuha nila ang lumilipad na carpet. Kaya't ang 4 na tao ay sumakay sa mga alfombra at lumipad patungo sa kanluran upang talunin ang Demon King. 4 na magigiting na mandirigma ang naglalakbay sa modernong mundo. Dito, kumakain sila ng pinakamasarap na ice cream sa mundo. Kahit isang mangkok ng homemade noodles ay maganda at masarap. Sa kasamaang palad, ang 4 na tao ay nabighani sa mga ilaw. Ibinao ni Yoshihiko ang sarili sa malamig na silid. Para sa mga salamangkero, tamasahin ang pakiramdam na hinahangaan ng mga batang babae. Ang babaeng mamamatay tao ay napansin ng maliliit na gumagawa ng pelikula. Sa pagkakaroon ng maraming pera, nagpa siya ang asasin na gumawa ng isang maikling pelikula. Dumiretso ang komandante sa dance hall upang maghanap ng ilang mga batang babae na mapag-uusapan tungkol sa hinaharap. Nakalimutan na nila ang layunin ng pagpunta dito. Namula rin ang 4 nang magkita sila. Walang nagbanggit ng layuning talunin ng Demon King. Pero Yoshihiko dahil walang panggastos sa buhay. Ang tanging paraan ay ang pumunta sa trabaho sa paglilinis ng hotel.
Noong araw na iyon, binuksan ni Yoshihiko ang pinto ng guest room. Nakita ang lalaking nagbibigay sa kanila ng mga gawain. Parang sobrang disappointed siya sa 4 na tao. Natagpuan ni Yoshihiko ang lahat ng uri ng mga dahilan upang pagtakpan ang kanyang sarili. Nang makitang hindi gising ang kausap, hindi na siya nagsalita. Gumagamit ng magic na nagpapabago sa brain cells ni Yoshihiko. Ang pagbabalik ng matapang na tao na nagmamahal sa pangarap na iligtas ang mundo. Natagpuan ni Yoshihiko ang 3 kasamahan sa koponan. Sa lahat ng paraan, ang 4 ay nagtakda upang talunin ang Demon King. Ngunit sa hindi inaasahan, nakasalubong niya ang mga alipors ng Demon King sa pintuan. Kailangan lang iwagayway ng kalaban ang kanilang kamay at ipadala sila sa Northwest. Sa kabutihang palad, ang kanyang magic ay gumagana lamang sa mga lalaki. Nakatakas sa kamatayan ng babaeng asasin at binuhay ang 3 tao. Kinabukasan, naghahanda si Yoshihiko na harapin ang Demon King. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita ang lalaki. Lumalabas na para talunin ang Demon King, kailangan mo ng mahiwagang sandata. Kung hindi, ang lahat ng mga pag-atake ay hindi epektibo. Ngayon ang tanging bagay na natitira upang gawin ay magpatuloy sa paglalakbay upang mahanap ang banal na sandata. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng maraming paghihirap, natagpuan nila ang espiritu. Sa mga mabibigat na sandata, isa lang ang totoo. Kung mali ang pinili mo, mabubulok ka at mamamatay. Si Yoshihiko ang napili, piliin ang tamang espiritu sa unang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nang makolekta ang lahat ng props, muli silang pumunta sa teritoryo ng Demon King. Gusto ng mga alipors ng Demon King na pigilan sila ngunit naubos ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na sandata. Isang indayog lang ng iyong kamay ang kailangan para talunin ang mga kampan. Pagkatapos, sa tulong ng banal na espiritu, sumulong sila. Matagumpay na nakilala ang panghuling amo. Nakita ng Demon King na ang 4 na tao ay hindi makatwiran at gumamit ng magic para turuan si Yoshihiko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, immune na ang kalaban, at nagulat ang Demon King. Nakuha pala nila ang lahat ng magic weapons. Si Yoshihiko ay nakaipon ng sapat na kapangyarihan ng banal na sandata upang ihampas ang Demon King. Ang Demon King ay naging abo. Hindi kaya naging matagumpay ito. Nagsisimula pa lang ang lahat. Tanging makita ang katawan ng Demon King na lumitaw. Sinira ng serye ng makinis na magic spell ang magic weapon sa katawan ni Teddy. Pati mga kasamahan ay natalo. Maging ang banal na sandata ay naging abo. Nakaharap sa isang hindi magagapi na pag-iral, nakabitin sa isang sinulid. Naalala ni Yoshihiko na dala pa rin niya ang huling magic weapon. Dilaw na sandals na may butas. Sa sobrang galit, natuklasan niya ang sikreto ng magic weapon. Pagkatapos ay isuot ang gininto ang sandalyas at sipa ng diretso sa Demon King. Ang Demon King ay agad na gumuho sa abo. Sa wakas ay bumalik si Yoshihiko sa nayon. Tinatapos ang paglalakbay na may tagay. Dito nagtatapos ang pelikula. Paalam at makita kang muli.